Hi guys! Good evening! Ayan, nandito lang ako ngayon sa room ko. At natatakot pa ho ako lumabas. Siguro naman hindi na lingid sa atin ang nababalita tungkol sa coronavirus na nakakamatay na virus daw yan. So, ngayon guys, nag-research ako ng ilang mga facts about sa coronavirus, kung saan ba siya nagsimula, saan siya nanggaling, at kung ano yung mga sintomas na makikita kapag nagkaroon ka ng coronavirus. So, eto guys. Yung mga dapat nating malaman tungkol sa sintomas ng coronavirus. So, ito siya guys. Ito palang virus na to is nag-origin siya sa China. Sa isang syudad doon na isang city sa China, which is Wuhan. Yun yung pangalan ng city na pinagmulan daw nung coronavirus, ayon sa balita. So, ito na siya. Almost 830 cases na pala siya guys, yung na-report. At ang majority niya talaga is sa China siya nanggaling. So, ayan siya. Starting ngayong preparation ng Lunar New Year celebration, nag-restart na siya ngayong Friday. So, nagiging red alert ang mga tao, especially sa Chinese community, sa China of course, kasi dun talaga yung origin ng coronavirus na yan. At may bali-balita pang araw guys na nakarating na raw sa Pilipinas ang isa sa carrier ng virus. So, beware lang po dyan sa mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Nga pala guys, nandito nga pala ako sa Hong Kong. Isa po akong OFW. At, yun nga po, may mga case din na dito sa Hong Kong. So, yung mga tao rito talaga nag-aalala rin. Yan. So, yung ano pala, yung coronavirus, ayon sa World Health Organization, ay isa siyang family of viruses that causes illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome or MERS. Kung familiar kayo dun sa MERS, nabalita to noon. Matagal-tagal na rin, siguro mga 2003 or something like that. Yung taon na yan ang nabalita yung MERS. So, ayun. Meron din siyang related sa Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS. So, talaga palang connected sila sa isa't isa. Yung tinatawag nilang family viruses, no? These viruses are transmitted between animals and peoples. Kaya naman pala. Yung SARS, for instance, was believed to have been transmitted from civet cats. Oh, pwede rin pala sa pusa. To humans, while MERS traveled from a type of camel to humans. So itong MERS naman guys, usually sa camel to nanggagaling. So kaya pala noon sa Middle East, naalala ko tong balitang to noon sa Middle East, yung MERS na yan. Nga pala guys, FYI, galing din pala ako sa Middle East before. I was working there for almost 8 consecutive years. But ibang amo nga lang. Yun. Tapos eto pa. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected by humans. So ganun pala siya. The name coronavirus comes from the Latin word corona, meaning crown or halo, under an electron microscope. The image of the virus is reminiscent of a solar corona. So ayun siya guys.
A novel coronavirus identified by Chinese authorities on January 7. So, lately lang pala ito nangyari, guys. And currently named 2019 nCoV is a new strain that had not been previously identified in humans. Little is known about it, although human-to-human transmission has been confirmed. Ano nga ba yung mga sintomas nito, guys? According ulit sa the World Health Organization o WHO, signs of infection include respiratory symptoms, fever, yun, lagnat, tas ubo, shortness of breath, yung paghirap ng paghinga, o breathing difficulties, yun. Mahirap na paghinga. Parang naghahabol ka ng hangin, ganun siguro. So, in more severe cases, it can lead to pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. Nakakatakot po. Report says that incubation period of the coronavirus remains unknown. So, wala pa pala itong katiyakan, no? But other sources say it could be between 10 to 14 days bago siya ma-detect kung meron ka talagang ganong viruses sa katawan mo. So, paano ba ito nasabing nakakamatay? How deadly is it? Some experts says it may not be as deadly as other types of coronaviruses, such as SARS, which killed nearly 800 people worldwide. Ang dami ng death. During a 2000 to 2003 outbreak that also originated from China na naman. Kasi guys, no, disclaimer lang, no. Usually talaga, itong China kasi, sila yung isa sa country, di ko naman sa pinopoint na talagang China lang yung gumagawa ng ganitong klaseng mga exotic foods, no? Usually kasi kumakain sila ng mga hayop na kadalasang hindi naman talaga akmang kainin. So, doon malamang nanggagaling yung mga sakit sa hayop na natatransmit sa humans. Tulad na lang ng isa kong napanood sa internet. Actually, nung nag-tour ako sa China, sa Shenzhen, last 2018, yung restaurant na nakainan namin doon, nagsiserve sila ng mga exotic soup. Meron dong snake soup, turtle soup, kung ano-ano pang soup ng mga as-in yaki. As-in, tabi-tabi sa kumakain. Yung talagang hindi, imagine mo palang sa menu nakasulat, tapos hindi mo pa nakikita ng personal, halos babaliktad na yung sikmura. How come pa kaya na personal mo siyang makikita? Kaya ako, yung mga soup doon, di ko talaga ginalaw, guys, nung nandun ako sa China. Kasi nga, natakot nga ako. Diba? So, yun, maybe, isa yon sa mga dahilan kung bakit yung China, mostly, nagiging originate siya ng mga ganitong klaseng viruses. Kasi nga, nagiging normal na lang sa kanilang kainin yung mga ganong klase ng pagkain na meron palang pinanggagalingang mga deadly sickness o sakit na nakakamatay sa tao. So, ganun siya, guys, no? Tapos, ayun nga. More has cases been reported, mostly in China. Yun nga, tulad na sabi ko kanina, guys, sa China talaga siya nanggagaling. As of January 24, ngayon yun, guys, Chinese officials said at least 26 people have died, all in Hubei province, of which Wuhan is the capital. Oh gosh, dami na palang namatay, guys, as of January 24, which is ngayon po yan, Friday 2020 yan, kasi bukas talaga yung big day ng Chinese New Year nila, ng mga Chinese people na. So yung Wuhan, yun yung city capital kung saan yung pinagmulan mismo ng virus at ng taong carrier ng virus. So, ayan nga siya, guys. That is also where most of the at least 830 reported cases are. Kakatakot sa Wuhan pala. Beyond China, Thailand has reported 4 cases, Singapore 3, Japan 2, while South Korea, Taiwan, and the United States have each confirmed at least 1 cases.
All the cases involved people who had either come from Wuhan or been there recently. Ibig sabihin, lahat ng mga cases na yan, nagmula pa rin sa Wuhan City, yung tinatawag na city na pinagmulan talaga ng virus, guys. So, what is being done to stop it spreading? Ano yung mga maaari nating gawin para ma-prevent natin o maiwasan natin yung pagkalat nitong virus na to, no? So, wala pa pong vaccine sa bagong virus na ito. There's no vaccine for the new virus na tinatawag na corona. Sa ngayon, wala pa siyang natutuklasang vaccine na pwede nating ipang prevent sa tao. So, ito lang muna yung mga maaari nating magawa or precaution para maiwasan natin yung mahawahan tayo nitong coronavirus na deadly talaga siya. So, Chinese authorities effectively sealed off Wuhan on Thursday, suspending flights and trains out of the city and telling residents they could not leave without a special reason, state media said. So, yun na nga, guys. Talagang na sila ng authorities. Talagang hinigpitan na yung pagpasok at paglabas ng mga taga-Wuhan, no? Para maiwasan talaga yung spreading nga ng virus. The move was meant to resolutely contain the momentum of the epidemic spreading and protects lives, the Central City Special Command Center Against the Virus said. Yun nga yung pinag-utos nung official doon sa lugar na yun, ano? So at least 9 other Chinese cities were added to the transport ban on Friday. So marami pa palang cities na naban ngayong araw, affecting more than 20 million people. So ganun, guys. No choice kasi kailangan talaga nating magdoble ingat, no? So hinigpitan na talaga yung seguridad doon sa lugar na yan sa pagpasok at paglabas ng mga turista. Chinese authorities have also stepped up monitoring and disinfection efforts ahead of the Lunar New Year break. Ito kasi, guys, upcoming week na to, since start bukas, 4 days po yan, 4 consecutive days, ang celebration ng Lunar New Year ng mga Chinese. So, sinasabi dito na since magmumula ngayong Friday, when many of the country's 1.4 billion people travel domestically and overseas. So, ganun karami yung mag-travel, guys. At ganun din halos karami yung maapektuhan ng viruses na to dahil inihigpitan nga po yung seguridad sa pagbiyahe-biyahe. Ano? Where did the virus originate? Siyempre nga po, kanina ko pa binanggit, sa China talaga siya nag-originate. Chinese health authorities are still trying to determine the origin of the virus, which they say came from seafood market in Wuhan. Ayan na, Wuhan, China na naman to, where wildlife was also traded illegally. So, nagbebenta rin talaga sila rin ng mga illegal na pagbebenta ng mga hayop na hindi naman talaga akmang kainin ng tao na nag-uumpisa ng pagmulan ng tinatawag na viruses. The World Health Organization also says an animal source appears most likely to be primary source of the outbreak. Yun nga, pinagmumula talaga ng viruses na yung mga hayop na kinakain ng tao na hindi naman talaga dapat kakainin ng tao yun. So, feeling dapat nagiging strict yung mga tao, lalo na sa China. Huwag silang basta kumain na kung ano-ano lang, basta lang nakain nila dahil hindi nila alam. Makaka-apekto yun sa kalusugan ng nakararami, diba? Ibig sa una, hindi nila mararamdaman yun, yung mga sakit na idinudulot. Pero later on, matutuklasan na lang nila, hindi pala talaga dapat kinakain yung mga ganong hayop. Snakes, including the Chinese crate and the cobra. Oh, cobra, tinan mo, kinakain din ng mga Chinese. Maybe the source of the newly discovered virus according to Chinese scientists. Mismong Chinese scientists na nakadiskubre na pwede ring panggalingan pala yung mga snakes. Wala ko talaga yung restaurant doon sa China kinainan namin. May nakalagay pa sa menu, snake soup, turtle soup. Ew. Hindi ko talaga yun, guys. Kahit anong soup yung nasa harapan ko, hindi ko talaga siya tinikman man lang. Hindi ko alam kung anong klaseng soup yung mga yun. So, yun nga.
There is evidence of respiratory transmission of the virus from patient to patient. So, pwede rin pala siya ng human to human transmission. And Chinese authorities have also said 15 medical staff in the country had been infected. So, mismo pala yung mga medical staff nila na-infection na rin, na-infect na rin, nahawahan na rin yung sinasabi nilang virus na yan. Experts particularly worry when health workers get sick during the outbreaks because they can suggest the disease is becoming more transmissible and because its spread in hospitals can often amplify the epidemic. So, yun nga guys, what if lalo na kung mga mismong medical staff na yung naapektuhan or nahawahan ng sakit na sila yung nag-aasikaso sa mga infected na tao. No? So, paano kaya nga yun talaga? Is this a global emergency? The outbreak does not yet constitute a global emergency. The WHO or the World Health Organization said on Thursday, arguing China to keep its lockdown of some 20 million people short. World Health Organization Chief Tedros Adhanom told reporters that the decision to hold off on issuing the declaration used for the gravest epidemics should not be taken as sign that the body does not think the situation is serious. So yun nga guys, this is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. Hindi pa ba global health emergency, dami lang ang namamatay. Ang labo rin ito mag-reporter na to. So yun nga guys, no? Yung mga simpleng bagay lang na maaari nating magawa o ma-prevent para maiwasan yung spreading ng viruses na to. Iwasan natin yung mga crowded people na hindi natin alam kung saan mga bansa o lugar nang galing yung mga nakakasalubong natin dyan sa daan. Iwas-iwas tayo sa mga crowded people. Umpisa na bukas, syempre holiday na. Sunod-sunod na araw yan. Maglalabasan yung mga kababayan natin. I-enjoy nila yung kanilang holiday. Enjoy lang yung holiday guys, pero ingat din tayo sa mga taong nakakasalubong natin. Sa pagkain natin sa labas guys, ingat-ingat sa mga bibilhin natin pagkain dyan, lalo na sa mga open food, mga ganun, mga walang takip. Ingat tayo doon. Tapos yun nga, huwag natin kakalimutan mag-mask. Kung sa Pinas, nagmamask dahil sa Taal eruption. Dito sa Hong Kong, magmamask tayo dahil sa virus eruption. Virus infection na tinatawag nila. So nga guys, no, yung mga common symptoms na itong corona is yung pagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, na tumatagal ng halos 2 linggo o 14 days. No? Ingat-ingat na tayo pag gano'n ay nararanasan natin. So magpakonsulta na agad tayo, diba? Para mas ma-prevent natin yung kung ano man yung meron sa sakit tayo. No? Trace agad kung ano ba talaga yan. So, health is wealth guys. So, kahit na mahirap lang tayo, wala tayong ganung karaming material na bagay, basta healthy yung katawan natin, masasabi na rin mayaman tayo. So, yun lang guys. Ingat-ingat lang. And happy holidays, happy Chinese New Year. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.